Hindi ako handa pa ulit-ulit kong sinabi sa sarili ko. Habang nakatayo sa harap ng pinto ng Korte 4B. Nanginginig ang mga daliri ko sa isang sulat. Na isinulat ni Ethan gabi bago ang paglilitis. Sa likod ng makapal na pinto na iyon. Naririnig ko ang mga boses na nagtatalo para sa kinabukasan ko. Para sa kinabukasan niya. Para sa buong buhay namin. Na para bang kami ay isang simpleng case file lamang. Ayaw gumalaw ng mga binti ko. Ngunit alam kong sa sandaling magbukas ang pinto. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. At ng babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ng iba pa. 17 taon na ang nakalipas. Hindi ko inisip na darating ang araw na iyon. Sinundan ko lang ang isang tunog. Isang tunog na nagpabago sa akin magpakailanman. Nangyari iyon sa isang malamig at tahimik na gabi ng Enero sa Malate, Maynila. Kumapit ang singaw ng disyerto sa matandang pader ng aming apartment building. Na para bang ayaw burahin ng alaala ang sarili nito. Katatapos ko lang mag-check ng mga essay ng mga estudyante ko. At naglalakad ako sa pasilyo ng aking tinitirhan. Nang may isang detalye ang pumukaw sa atensyon ko. Masyadong tahimik para sa isang Huwebes ng gabi. Tapos narinig ko ito. Mahina. Halos hindi marinig. Isang putol-putol na paghikbi. Isang pigil na iyak na nalunod sa pagitan ng nanginginig na paghinga. Sinundan ko ang tunog ng hindi nag-iisip. Dinala ako nito sa sulok malapit sa fire exit. Doon. Sa dilim. May isang lumang bayong na nakita ko. Hindi iyon car seat o diaper bag. Kundi isang ordinaryong basket na binalutan ng lumang kumot. Basa pa ang mga gilid sa ambon. Biglang kumabog ang dibdib ko ng malakas. Mas mabilis kaysa sa maabot ng isip ko. Dahan-dahan akong yumuko at nakita ko siya. Napakaliit niya. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Binalot siya sa isang kumot na pang-ospital. Namumula ang pisngi at basa sa luha. Gumagalaw ang labi niya ngunit walang lumalabas na tunog. Hangin lang desperasyon. Ang huling pagod ng isang nilalang na masyadong marupok para umiyak pa. May nag-iwan sa kanya doon. Umaasa na may makakakita sa kanya. Umaasa na hindi siya mamamatay ng mag-isa. Sa isang gilid, nakatiklop ng padaskol. May isang piraso ng papel. Naaalala ko pa ang nanginginig. Minadaling sulat na iyon, 5 salita lang. Pakialagaan siya. Maawa ka. Nanghihina ang mga kamay ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tumawag sa 911. Ngunit habang naghihintay, naramdaman ko ang hindi mapigilang simbuyo. Binuhat ko siya at mahigpit na niyakap sa dibdib ko. Na para bang ang pagdikit na iyon lang ang tanging makakapagpanatili sa kanya na buhay. Ang init niya ay humalo sa sarili kong panginginig. Hindi ko alam noon. Pero naglalaan na ako ng puwang para sa kanya sa puso ko. Ilang minuto lang dumating ang ambulansya. Bagamat pakiramdam ko ay mga oras itong nakabinbin sa kawalang hanggan. Mabilis siyang tiningnan ng mga paramediko. Ngunit hindi ko binitawan ang maliit niyang kamay hanggang sa hilingin nila. Sumabay ako sa kanila sa ospital. At habang pinapanood ko ang mga ilaw ng lungsod na lumalabo sa bintana, naunawaan kong nagbago na ang buhay ko magpakailanman. Ang madilim na pasilyo sa Malate na iyon ay isang pagtatapos para sa isang tao. At kasabay nito, ang simula ng lahat para sa akin. Sa ospital, naging bugso ng mga boses at mabilis na paggalaw ang lahat. Propesyonal na tiningnan ng mga doktor at nurse ang temperatura niya. Ang timbang niya. Ang paghinga niya. Napanood ko lang siya mula sa sulok. Ang puso ko ay sinisikip ng pakiramdam na kapag lumayo ako, mawawala siya. Lumipas ang mga oras. At kasama nito, dumating ang balita na hindi ko inaasahan. Walang naghahabol sa kanya. Walang ulat ng nawawalang sanggol. Walang alert sa mga otoridad. Walang tawag mula sa isang nagsisising ina. Ang sanggol ay isang misteryo.
Sinimulan siyang tawagin ng mga nurse na Baby Enero. Isang pansamantalang pangalan na ginagamit para sa mga record. Lamig tulad ng kalendaryo. Ngunit sa loob ko, isa pang salita ang nagsimulang mabuo. Isang pangalan na gusto kong bigkasin ng may katiyakan. Kinabukasan, nilapitan ako ng isang social worker na may clipboard sa kamay. Ipinaliwanag niya na magtatalaga ang estado ng pansamantalang guardian. At pansamantala, ilalagay ang bata sa kustodya. Nakikinig ako sa kanya. Ngunit nauna ang labi ko sa dahilan. Gusto ko siyang kunin. Gusto ko siyang ampunin. Tiningnan niya ako nang nagulat at umupo sa harap ko. Sinimulang ilista ang walang katapusang mga kinakailangan. Pinansyal na katatagan. Pagmamay-ari ng bahay. Marital status. Psychological evaluation. Tumango ako sa lahat. Bagamat alam kong halos wala akong matutugunan. Hindi ako kasal. Nakatira ako sa isang maliit na apartment sa itaas ng isang lumang antique shop. At halos walang ipon. Ngunit ang tanging naramdaman kong kailangan kong sabihin ay, sapat na ang mayroon ako. At gusto ko siyang bigyan ng buo kong buhay. Naaalala ko ang pagbuntong hininga ng babaeng iyon. Na para bang sanay na siyang makarinig ng mga pangako. Na sa kalaunan ay sisirain ng panahon. Gayunpaman, iniabot niya sa akin ang isang tumpok ng papel na pinunan ko ng may matatag na kamay. Simple lang ang mga sagot ko. Ngunit bawat guhit ay may paniniwala. Na hindi ko na siya pwedeng pakawalan. Kahit anong kakulangan mayroon ako. Handa akong maging ina. Kaya nang hapong iyon, habang hinahaplos ko ang maliliit niyang daliri, nagdesisyon ako sa pangalan na sasamahan siya, Ethan. Isang kaloob mula sa Diyos ang pakiramdam nito. Lumabas ang pangalan sa aking labi nang may kalambutan na nagpabigla sa akin. Na para bang isinulat iyon para sa kanya noon pa man. Hindi naging mabilis ang proseso. Puno ng linggo ng pagbisita sa bahay. Mga panayam, medical review, at mga papeles. Tinanong nila ako kung handa ba akong talikuran ang buhay ko para sa isang bata. Gusto kong sumagot ng isa pang tanong. Anong buhay ba ang akala ninyo na mayroon ako bago siya? Pero umiti lang ako. At inulit ang tanging alam kong sigurado. Handa ako. Sa wakas, noong Marso, pinayagan nila akong iwi siya. Nang unang gabi, hindi siya umiyak. Idinilat lang niya ang mata niya at tumingin sa kisam. Na para bang may hinahanap siyang boses na hindi na darating. Inalala ko siya hanggang madaling araw. Kinuwentuhan siya ng mga kathang-isip na istorya tungkol sa mga bituin at second chance. Ako ay 31. Siya ay halos 3 linggo pa lang. At sa paanong paraan? Niligtas namin ang isa't isa. Ang unang ilang buwan ay isang patuloy na hamon. Ang 1-bedroom apartment ko ay naging kanlungan namin. Manipis ang dingding. At pumapasok ang malamig na hangin tuwing tag-ulan. Gayunpaman, napuno ang espasyo ng tawanan. Mga lulabi. At amoy ng mainit na tsokolate. Sa pinakapagod na mga gabi, ibinenta ko ang lumang gitara ng tatay ko para lang makabili sa kanya ng disenteng duyan. Nagdagdag ako ng tutoring jobs pagkatapos ng klase ko. Naggupit ako ng mga supermarket coupon. At natutong tipirin ang bawat sentimo na para bang iyon na ang huli. Walang miyembro ng pamilya ang nag-alok na tumulong. Marami ang nagtanong sa akin kung bakit isang babaeng walang asawa o karanasan. Ang gustong mag-ampon ng isang batang iniwan. Ngunit hindi nila narinig ang iyak na iyon sa dilim. Hindi nila naramdaman ang naramdaman ko nang hawakan ko siya sa unang pagkakataon. Naging dahilan ko si Ethan para bumangon tuwing umaga. Ang katiyakang pumupuno sa mga puwang na hindi ko alam na mayroon ako. Ang mga sumunod na taon ay isang halo ng kahirapan at mahika. Ang apartment ko sa itaas ng lumang tindahan ng aklat ay hindi kailanman nagbago katamtaman lang. May mga bitak ang dingding.
Pumapasok ang hangin sa bintana. At higit pa sa isang beses. Kinailangan kong initin ang sinigang sa isang maliit na palayok para mapagkasya sa aming dalawa. Ngunit sa loob ng mga dingding na iyon, inimbento namin ang sarili naming universo. Dahil wala kaming fireplace. Gumuhit si Ethan ng isa sa karton at isinandal sa dingding. Upo siya sa harap nito kasama ang mga laruan niya. Na para bang ang pininturahang apoy ay makakapagbigay sa kanya ng init. Pinapanood ko siya at naisip ko na marahil. Ang tunay na kayamanan ay wala sa mga nawawala, kundi sa pagkamalikhain na sumisibol upang punan ang kawalan. Kapag pinag-uusapan ng ibang bata ang mga bakasyon sa beach, pumupunta kami ni Ethan sa silid-aklatan. Doon, pipili siya ng mga postcard ng iba't ibang lungsod. At sa bahay, ididikit namin iyon sa isang lumang mapa na isinabit ko sa sala. Darating ang araw na pupuntahan natin ang lahat ng lugar na ito. Sasabihin ko sa kanya. Bagamat alam kong, sa ngayon, hindi namin kaya. Ngunit hindi alintana iyon sa nagniningning na mata ng anak ko. Para sa kanya, sapat na ang mangarap. Sa paglipas ng mga taon, nag-imbento kami ng isang lihim na tradisyon. Tuwing Enero 12, ang araw na nakita ko siya sa pasilyo. Patayin namin ang ilaw at magsisindi kami ng isang kandila. Ikukwento ko sa kanya ang istorya kung paano nagbago ang buhay ko dahil sa isang iyak sa dilim. At kapag natapos ako, palagi kong ibubulong ang parehong parirala. Ito ang araw na nagkakilala tayo. Tahimik siyang makikinig. Nang may ganap na atensyon na tanging mga bata lang ang mayroon. Kapag nararamdaman nila na nagsasalita ang isang tao mula sa puso. Isang partikular na alaala ang nananatiling pinakamakapangyarihan. Nakatikim palang lumakad si Ethan. Naglalaro kami sa lumang rug ng sala. Na may isang dakot ng wooden blocks. Malagkit pa ang mga kamay niya sa jelly. Dahil nagmadali siyang kumain ng almusal. Sinusubukan kong magtayo ng tour. At tatawa siya sa tuwing babagsak iyon. Tapos, bigla siyang tumingala sa akin. Hinawakan ang mukha ko ng mga marurumi niyang daliri at sinabi ng natural. Na para bang alam na niya iyon noon pa, Mama. Hindi niya siguro naunawaan ang bigat ng sinasabi niya. Ngunit para sa akin, para bang tumigil ang mundo. Tumayo ako. Naglakad sa banyo. Isinara ang pinto. At tinakpan ang bibig ko ng tuwalya para hindi niya marinig ang pag-iyak ko. Hindi iyon kalungkutan. Iyon ang paglaya ng isang tao. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ay pinili ng walang kondisyon. Mula noon, bawat tawa, bawat pagkadapa, at bawat yakap, ay bumuo ng relasyon sa pagitan namin na hindi umasa sa dugo, kundi sa patuloy na presensya. Ibinigay ko sa kanya ang mga gabing walang tulog. Ang mga minadaling umaga. Ang laging walang laman kong bulsa. Ngunit ang laging puno kong puso. Ibinigay niya sa akin ang isang bagay na hindi ko inakala na magkakaroon ako. Ang katiyakan na maging isang ina. Alam kong darating ang oras para sabihin sa kanya ang totoo. Hindi dahil nagtanong siya, kundi dahil may utang ako sa kanya. Nang mag-8 taon siya, parang hindi patas na patuloy na itago ang pinagmula ng buhay niya. Na para bang isang kahiyahiyang sekreto. Ang nararapat sa kanya ay ang kabaligtaran. Dapat niyang malaman na mula sa pinakaunang sandali. Minahal siya. Isang malamig na hapon noon sa isang liwasan ng Malate. Ang langit ay kalahating ulap. At mabigat ang hangin sa amoy ng sariwang street food at singaw ng lungsod. Naglakad kami patungo sa parke. 2 bloke lang mula sa gusali namin. Kung saan gusto ni Ethan na pakainin ang mga kalapati na nagtitipon sa ilalim ng tulay. Umupo kami sa isang upuang bakal. Pawisan ang mga kamay ko at masikip ang lalamunan ko. Tinitigan ko siya sandali. Ipinakita na ng mukha niya ang matitibay na feature. Isang mausisa na tingin. Isang mabilis na ngiti.
Ang paraan ng pagyuko niya kapag gusto niyang makinig ng mabuti. Tapos, sinabi ko ito ng mahinang boses. Nang walang pagpapaganda. Ethan, may gusto akong malaman mo. Hindi ka pinanganak sa akin. Iniwan ka sa pinto ko sa isang bayong. Walang sinuman doon na maaaring mag-alaga sa iyo. At sa sandaling iyon, naging mundo kita. Hindi siya sumagot agad. Namulot siya ng bato sa lupa at inihagis sa tubig. Pinanood ang mga alon na bumuka sa mga bilog. Ang lakas ng kabog ng puso ko ay natakot ako na baka marinig niya. Sa wakas, lumingon siya sa akin. Iniabot ang maliit niyang kamay at mahigpit na pinisil ang akin. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sabi niya. Hindi ko na maalala kung kailan ako nakaramdam ng ganoong matinding halo ng ginhawa at pag-ibig. Biglang dumaloy ang luha. Hindi sa kalungkutan, kundi sa pasasalamat. Niyakap ko siya ng mahigpit. At sa yakap na iyon, naunawaan ko na maaaring magkwento ang dugo. Ngunit ang pagpili na manatili at magmahal ay sumusulat ng isang buong libro. Umuwi ako ng araw na iyon na may bigat na nabawas sa aking balikat. Ang katotohanan ay hindi na isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. May tiwala. May transparency. At pinakamahalaga, may 8 taong gulang na batang lalaki na nagbigay sa akin ng sagot na kailangan ko para sa natitirang bahagi ng buhay ko. Habang lumilipas ang panahon, ang katapatan na iyon ang naging pundasyon para sa lahat ng darating. Nagsimulang lumaki si Ethan nang may ibang kapanahunan. Nang may sensitibong na nakikita sa paraan ng pagtingin niya sa mundo. Ginugol niya ang mga oras sa pagguhit sa kanyang mga sketchbook. Minsan mga eksena mula sa kalye. Minsan mga kamanghamanghang nilalang na tila isinilang mula sa mga panaginip. Pinapanood ko siya mula sa lamesa ng kusina habang nag-check ng mga exam. At napansin kong ang kanyang katahimikan ay hindi distansya, kundi isang panloob na kanlungan kung saan umuunlad ang imahinasyon niya. Ang batang minsang gumuhit ng fireplace na karton ay nagsimula na ngayong kumuha ng mga mukha ng tao gamit ang crayon. May hinahanap sa bawat guhit na para bang gusto niyang unawain lampas sa nakikita niya. Naunawaan ko na ang sining niya ang magiging daan, kung saan matututunan niyang sagutin ang mga tanong na hindi ko o ng sinuman maaaring sagutin. At kaya, habang ang pagkabata ay nagiging maagang adolescence, napuno ang mundo niya ng mga kulay at anyo na nagdala sa kanya ng kaunti palayo sa akin. Ngunit nagpakita rin sa akin na nagpapalaki siya ng sarili niyang pakpak. Sa pagitan ng edad na 10 at 15, nakita ni Ethan ang sarili niyang kanlungan sa pinakamataas na sulok ng aming gusali. Ang attic. Ito ay isang masikip na espasyo na may humihuni na mga wooden beam at alikabok na naipon sa mga lumang kahon. Ngunit para sa kanya, naging lihim itong studio. Sa tuwing mawawala siya sa sala o sa kwarto niya, alam kong doon ko siya matatagpuan. Napapaligiran ng gusot na papel, sirang charcoal stick, at mga mansa ng pintura na parang mga scar mula sa panloob niyang mundo. Noon, pinupuno niya ang mga notebook niya ng mga dragon at kastilyo. Mga kamangha-manghang nilalang na isinilang mula sa mga istoryang kinuwento ko sa kanya noong bata pa siya. Ngunit unti-unti, nagbago ang mga guhit niya. Ang mga halimaw ay pinalitan ng mga mukha. Mukha ng mga tao na nakikita niya sa kalye. Mga pasahero ng bus. Mga kapitbahay na bahagyan niyang binabati sa lokal na palengke. May isang seryosong tingin sa mga guhit na iyon, na hindi tumutugma sa edad niya. Isang tahimik na kalungkutan na nagtanong sa akin kung saan niya nakuha iyon. Isang hapon, umakyat ako sa attic nang hindi niya ako naririnig. Nakita ko siyang nagko-concentrate. Kunot ang noo. Gumuguhit ng profile ng isang matandang babae. Nang matapos siya, isinantabi niya ito nang hindi tumitingin. Na para bang hindi iyon mahalaga sa kanya.
Ako naman. Natigilan. Ang ekspresyon ng babaeng iyon ay napakatotoo. Napakalungkot. Na para bang magsasalita siya. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang sining ay hindi lang hobby para sa kanya, kundi isang sarili niyang wika. Nang taon ding iyon, nagdaos ang paaralan ng art competition. Naaalala ko na nag-alinlangan siyang sumali. Dahil hindi niya gusto ang kompetisyon. Ngunit sa huli, nagsumite siya ng isang illustration na nagpahinto sa paghinga ko. Isang malaking dragon hindi tulad ng mga inimbento niya noong bata pa siya. Ngunit nagbabasa ng istorya sa isang maliit. Takot ng knight. Napakabisa ng imahe na nanalo siya ng unang pwesto. Pinanood ko siyang umakyat sa entablado na may hawak na papel. Mahiyain ngunit may pagmamalaki. At pumalakpak ako hanggang sa sumakit ang mga kamay ko. Iningatan ko ang guhit na iyon at idinikit sa loob ng aparador ko. Kung saan nananatili iyon hanggang ngayon. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang maghugis ang mga ambisyon niya. Isang gabi, habang kumakain kami ng leftovers na ininit sa microwave, tiningnan niya ako ng maihalong kaba at determinasyon. Mama, gusto kong mag-aral sa art school sa Portland, Oregon. Sabi nila, puno ng kulay ang lungsod at mga taong humihinga ng pagkamalikhain. Pakiramdam ko, doon ako talagang lalago. Ngumiti ako. Hinaplos ang pisngi niya at sinabihan siyang isa na siyang canvas na gumagalaw. Isang obra na ginagawa pa rin. Pero sa loob ko, naramdaman ko ang tahimik na kirot na tanging isang ina lang ang nakakaalam. Ang pag-ibig na nangangahulugang pagpapaubaya. Ang takot na baka dalhin siya ng mga pangarap ng masyadong malayo sa akin. Sinusuportahan ko siya. Siyempre. Makakahanap tayo ng paraan. Ipinangako ko sa kanya na kahit paano, gagawin namin ang lahat para makarating siya roon. Ngunit mula ng araw na iyon, may napansin akong kakaiba sa relasyon namin. Hindi na nakatitig sa akin ang tingin niya ng matagal. Ang katahimikan niya ay hindi na ang katahimikan ng isang batang naglalaro sa tabi ko, kundi ang introspeksyon ng isang binata na nagsisimulang magtago ng mga lihim sa loob. Hindi iyon mga lihim laban sa akin. Alam ko. Ngunit ang simula ng isang kalayaan na dahan-dahang lumalabas. At habang sinusubukan kong tanggapin ang natural na distansya na iyon, hindi ko inakala na may isa pang uri ng distansya ang darating. Isang walang kinalaman sa adolescence, kundi sa nakaraan na palaging naghihintay sa likod ng isang saradong pinto. Ang unang senyales na may nagbago ay dumating isang umaga ng Enero. Nang bumaba ako sa kusina, nakita ko ang isang note sa lamesa. Nakasulat sa hindi malalampasang sulat kamay ni Evan. Lukot ang papel sa mga sulok, na para bang nag-alinlangan siya ng maraming beses bago iwanan iyon doon. Binuksan ko iyon nang nanginginig ang mga kamay at binasa. Mahal kita. Pakiusap. Huwag kang magalit sa akin dahil gusto kong malaman kung saan ako nagmula. Naramdaman ko ang isang buhol sa sikmura ko. Palagi kong sinasabi sa kanya na ang pinto sa nakaraan niya ay sa kanya para buksan. Ngunit hindi ko inisip na bubuksan niya iyon nang wala ako. Inilagay ko ang note sa bulsa ng robe ko. At ginugol ang natitirang bahagi ng araw na may pakiramdam ng kawalan. Na walang klase o gawain ang makakapuno. Mas mabilis dumating ang sagot kaysa sa inaasahan ko. Isang hapon, pag-uwi ko mula sa paaralan na may karga-karga ang mga grocery bag, nakita ko ang isang itim na kotse na nakaparada sa harap ng gusali. Ang mga tinted window nito ay nagpakita ng kulay abo na kalangitan. At tumatakbo pa ang makina. Inakala kong baka bisita iyon ng may-ari ng bahay. Ngunit binuksan ang pinto at lumabas ang isang babae. Mataas siya. Malinis. Na may pulang buhok na nakatali sa isang perpektong bon. At isang pulang coat na nakatali sa baywang. Naglakad siya na para bang sa kanya ang buong mundo. Nang bumagsak sa akin ang tingin niya,
Ngumiti siya ng may kalmadong. Nagpalamig sa dugo ko. Nagpakilala siya nang hindi inaabot ang kamay niya. Na para bang hindi na niya kailangan. Ako si Katrina Salvador. Naniniwala akong ikaw ang nagpalaki sa anak ko. Halos mahulog ang mga bag sa kamay ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Bihira kong ibinulong ang pangalan ko at pumasok sa gusali. Ngunit sinundan niya ako sa kusina ng apartment ko. Na para bang may karapatan siyang naroroon. Umupo kami ng magkaharap. Ang formica table sa pagitan namin ay naging isang di nakikitang larangan ng digmaan. Naglagay siya ng isang itim na folder. Na may gintong titik sa sulok ng ibabaw. Isang law firm. Mahina ang boses niya. Ngunit bawat salita ay may talim. Una, gusto kitang pasalamatan sa ginawa mo. Alam kong hindi madaling palakihin siya ng mag-isa. Ngunit dumating na ang oras para makipag-ugnayan siya muli sa kung ano ang kanya. Ang dugo niya. Ang kasaysayan niya. Ang pamilya niya. Naramdaman kong bumigat ang hangin. Nagtanong ako ng mahinang boses. Nasaan ka 17 taon na ang nakalipas? Hindi siya kumurap. Ako ay 18. Ako ay isang adik. Nasa kalye ako at natakot ako. Ang pag-iwan sa kanya ay ang paraan ko para iligtas ang buhay niya. Ngayon, maayos na ako. Gusto ko ng second chance. Napayakap ang mga kamay ko sa lamesa. Hindi ka nag-iwan ng numero ng telepono. O pangalan isang note lang na humihingi sa isang tao na linisin ang gulo. Yumuko siya ng bahagya. Halos humaplos ang siko niya sa kahoy. At ginawa mo. Ginawa mo iyon ng kahanga-hanga. Pero akin pa rin siya. Umiling ako. Hindi. Hindi na. Tapos, ginamit niya ang huling card niya. Kumuha siya ng isang papel mula sa folder at ipinadaan sa akin. Ito ay isang FEV test. Ang match ay positibo. Hindi ko na kailangang basahin ang buong bagay. Ang paraan ng pagsasabi niyang, akin ay kinumpirma na ito. Bago umalis, ibinigay niya ang huling dago. Kinontak ako ni Ethan ilang linggo na ang nakalipas. Natatakot siyang saktan ka. Kaya hindi siya nagsabi sa iyo. Pero nakausap ko na siya. Ilang sandali na lang. Nang isara ang pinto sa likod niya. Pumunta ako sa kwarto ni Ethan. Walang tao sa espasyo. Ngunit naroon pa rin ang esensya niya. Ang amoy ng pintura. Basang kahoy. Ang shampoo na palagi niyang iniiwang walang takip. Sa kama. Nakita ko ang isa sa mga sketchbook niya. Sa huling pahina. May 2 babae na gawa sa mga mirror fragment. Ang isa ay may matalim na linya. Ang isa ay malabo at hindi tapos. Sa sulok. Isang salita, hatiin. Hindi ako umiyak ng gabing iyon. Hindi ko kaya. Nahiga lang ako at tiningnan ang kisame. Nag-iisip kung anong uri ng ina ang patuloy kong magiging pagkatapos nito. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kakaibang routine. Na para bang nakatira ako sa isang bahay na may transparent na dingding. Nasa akin pa rin si Ethan. Ngunit ang isip niya ay lumilipat na sa iba. Sinabi niya sa akin na inanyayahan siya ni Katrina sa probinsya. Sa parehong dagat kung saan ginugol niya ang bahagi ng kanyang kabataan. Uwi siya na may balat na namumula sa araw at isang litrato sa kamay niya. Si Katrina. Noong mas bata. Nakaupo sa buhangin na may hawak na gitara. May ilong ako niya. Bulong niya. Mas sa sarili niya kaysa sa akin. Umiti lang ako. Ang gusto kong sabihin sa kanya ay, hindi. Ethan. May sarili kang buhay. Ang buhay na binuo namin dito. Hindi ko siya pinigilan. Wala akong ipinagbawal. Pinanood ko siyang umalis ng paulit-ulit. Na may backpack sa balikat niya. Na may bagong ningning sa mata niya. Ang ningning na isinilang mula sa pag-usisa sa inaakala mong nawawala.
Samantala, nagkunwari akong normal. Nilinis ko ang kusina ng higit sa kinakailangan. Inayos ang mga aklat ayon sa alpabeto. At nagluto ng mga ulam na nananatiling hindi nagalaw. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi nakasabwat. Kundi maingat. Isang araw, inanyayahan kaming dalawa ni Katrina. Iyon ay hapunan sa isang downtown restaurant. Isang lugar na may malinis na mantel at kumikinang na baso. Nag-alinlangan akong tanggapin. Ngunit hiniling sa akin ni Ethan ng maihalong pakiusap at pag-asa na nagpapababa sa akin. Kaya, isinuot ko ang asul na damit na ibinigay niya sa akin noong Pasko. At naglakad kami ng magkahawak kamay. Naroon na si Katrina, na may pulang coat na parang bandila. Nakataas ang baso niya at ang sukat ng ngiti na hindi umabot sa mata niya. Nakaset na ang lamesa. At sandali. Naniniwala akong magiging maganda ang lahat. Pinag-usapan namin ang scholarship niya. Ang mga plano niya sa kolehiyo. Ang talento niya na lumalaki sa bawat guhit. Ngunit sa ilalim ng bawat salita, pumitik ang tanong na walang sinuman sa amin ang naglakas loob na bigkasin. Kanino ka ba kabilang? Naramdaman iyon ni Ethan. Nakita ko iyon sa ekspresyon niya. Nang ilayan niya ang tingin niya sa plato niya at tumingin sa aming dalawa. Na para bang sinusubukan niyang bigyang kahulugan ang isang wika na nakasulat sa dalawang magkaibang dialekto. Bigla. Ibinaba niya ang cutlery niya at sinabi ng malinaw. Bagamat nanginginig ang boses, ayaw kong mawala ang sinuman sa inyo. Pero kung kailangan kong pumili, pipiliin ko ang nanatili. Tumigil ang oras. Bumagsak ang hininga ko. Tumingin si Katrina sa baso niya at hindi sumagot. Wala rin akong sinabi. Dahil sisirain ng mga salita ang sandaling iyon. Ang kaya ko lang gawin ay pisilin ang kamay ng anak ko sa ilalim ng lamesa. Nagpapasalamat at nasira ng sabay. Umuwi kami ng tahimik ng gabing iyon. Ikinulong ni Ethan ang sarili niya sa kwarto niya. At nanatili akong nakaupo sa sala na walang ilaw. Sinusubukang ilimbag ang pangungusap na iyon sa alaala ko magpakailanman. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Ilang linggo ang lumipas. May dumating na Manila envelope sa mailbox ko. Binuksan ko iyon at naramdaman kong nawala ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Ito ay isang judicial notification. Nagsampa si Katrina ng petisyon para sa custody review. Na may mga lawyer. May evidence. Nang may lahat ng kapangyarihan na maaaring ialok ng mga papeles. Alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na labanan. Ang araw ng paglilitis ay dumating na nababalot sa isang makapal na ulap. Na para bang gusto ng lungsod na itago ang sarili mula sa kung ano ang mangyayari. Nagsusuot ako ng navy blue blouse. At ang hikaw na perlas na minana ko sa nanay ko. Hindi ko alam kung bakit. Marahil dahil kailangan kong tandaan na nagmula ako sa isang linya ng mga babae. Nang may ilaw at anino nila, ay palaging lumalaban. Nang pumasok ako sa courtroom, naroon na si Katrina. Hindi siya nag-iisa. Sinamahan siya ng dalawang walang bahid-dungis na lawyer. Na may mamahaling suit. At ang sinanay ng ngiti ng mga marunong magbura ng 17 taon. Sa pamamagitan ng ilang mahusay na inihanda na parirala. Umupo ako sa kabilang panig na may folder na puno ng mga litrato. Report card. Mga resibo. At mga guhit ni Ethan. Walang lawyer ang sumuporta sa akin, tanging ang lahat lang ng naranasan ko kasama siya. Ang huwes. Isang babaeng may kulay abong buhok at pagod na tingin. Binuksan ang file at nagsimulang magbasa. Nagsalita siya tungkol sa minor. Ang biological mother. Ang legal guardian. Walang sinuman ang nagbanggit ng salitang iina. Ang salitang iyon ay lumutang sa hangin. Wala. Na para bang hindi ito umiiral. Ang mga lawyer ni Katrina ang unang nagsalita. Nagpinta sila ng isang malinis na istorya ng pagtubos. Ang kasaysayan ng isang dalaga na nagkamali.
na nahulog sa adiksyon at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa pagsisikap at paggagamot, ay muling binuo ang buhay niya. Isang babae na, ayon sa kanila, karapat-dapat na bawiin ang lugar niya. Sinabi nila na may karapatan si Ethan sa dugo niya. Sa mana niya. Sa pamana niyang kultural. May isa pa ngang nagbigay hinuha na ang pananatili sa akin ay maaaring maglimita sa mga pagkakataon niya. Sandali akong natukso na tumawa. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil tinamaan ako ng tindi ng pag-iro niya. Paano nila susukatin ang 17 taon ng mga gabing walang tulog? Laban sa mga abstraktong pangako ng hinaharap. Tapos, dumating ang pagkakataon ko. Tumayo ako ng may matatag na kamay. At hinarap ang mga tingin na gustong bawasan ako sa isang footnote. Hindi ako rito para talakayin ang biology. Sabi ko, hindi ako rito para tanggihan ang paggaling niya. Nandito ako dahil 17 taon na ang nakalipas. Nakita ko ang isang sanggol sa isang madilim na pasilyo. Wala siyang pangalan o plano. Isang note lang na nagsasabing pakialagaan siya. Maawa ka. At ginawa ko. Naramdaman kong humaba ang katahimikan habang nagpapatuloy ang boses ko. Nagsalita ako tungkol sa una niyang pagkadapa sa lumang rog. Ang takot niya sa kulog. Ang obsesyon niya sa makulay na candy at dinosaur. Kinuwentuhan ko sila tungkol sa measles sa edad na 5. Ang nabaling braso sa edad na 10. Ang math test na nagpaiyak sa kanya noong 13. Ngunit hindi ako tumigil sa listahan ng mga anekdota. Gusto kong ipakita sa kanila ang esensya ng pagiging isang ina. Kinuwentuhan ko siya noong hindi siya makatulog. Hinayaan ko siyang magalit sa akin noong galit siya. Pinatawad ko siya bago niya alam kung paano humingi ng tawad. Tinuruan ko siyang magtali ng kurbata. Kung paano magsyam ng may dignidad. Kung paano sabihing natatakot ako nang walang hiya. Hindi ko binigyan ng buhay. Pero binigyan ko siya ng kabataan niya. Hindi ba yun ang pagiging isang ina? Ang buong courtroom ay tahimik maging. Ang huwes ay tumigil sa pagsulat sandali at tumingin ng direkta sa akin. Na para bang ang mga salita ko ay tumago sa kalamigan ng mga papeles. Walang sumagot. Walang legal argument laban sa kung ano ang hindi nakikita ngunit malinaw. Ang mga taon. Ang dedikasyon. Ang presensya. Hindi nagbigay ng agarang hatol ang huwes. Sinabi niyang kailangan niya ng oras. Na komplikado ang kaso. Na kailangan niyang isaalang-alang kung ano ang pinakamahusay para sa minor. Ngunit alam kong, lampas sa mga batas, may nasira sa silid na iyon. Ang ilusyon na ang pagiging ina ay maaaring buod ng isang blood test. Nang umalis kami sa courthouse, nagsisimula nang mawala ang ulap. Amoy ulan ang hangin. At tumayo ako sa mga hagdan. Sinusubukang huminga ng mahinahon. Tapos, naramdaman ko siya. Lumapit si Ethan. Tiningnan ako sa mata ng may kaseryosohan na bihirang makita ko sa kanya. At binigkas ang mga salita na iniingatan ko pa rin tulad ng isang amulet. Ayaw kong mawala ang sinuman sa inyo. Mama. Pero kung kailangan kong pumili, pipiliin ko ang nanatili. At sa sandaling iyon, ang takot na kasama ko sa loob ng ilang buwan ay nabasag. Hindi ito nawala ng lubusan. Ngunit nagbigay daan ito sa unang liwanag. Dumating ang resolusyon ilang linggo ang lumipas. Nagpasiya ang huwes na mananatili akong pangunahing legal guardian. Si Katrina ay may karapatan sa nakatakdang mga pagbisita. Superbisadong mga pulong. Paminsan-minsang tawag. Hindi ito ganap na tagumpay. Ngunit hindi rin pagkatalo. Sa totoo lang, ang desisyon na mahalaga ay nagawa na sa labas ng silid na iyon. Sa puso ng anak ko. Dahil si Ethan. Nang walang pumipilit sa kanya. Ang pumili na manatili sa akin. Nandito ang buhay ko. Mama. Sinabi niya sa akin isang gabi habang inilalagay namin ang mga sketchbook niya.
At kung pupunta ako sa ibang lungsod, gusto kong ito ay para sa mga pangarap ko. Hindi dahil may nagtatanggal sa akin. Hindi nagtagal. Dumating ang acceptance letter. Ang art school sa Portland ay tinanggap siya ng may full scholarship. Naaalala ko ang sandali na ipinakita niya iyon sa akin. Nasa kusina kami. Basa pa ang sahig dahil kararating ko lang maglampaso. Pumasok siya na basang-basa sa ulan. Iniabot sa akin ang envelope. At habang binabasa ko ang mga nakalimbag na salita, naramdaman kong luluhod ako. Nahulog ako sa upuan at umiyak ng sobra na halos hindi ako makahinga. Umupo siya sa sahig kasama ako. Tulad ng noong bata pa siya. At ipinagpahinga niya ang ulo niya sa ilalim ng baba ko hanggang sa tumigil ang luha. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng paghahanda. Bukas ang mga maleta sa kama. Walang katapusang listahan ng mga supply. Mga pintura. Brush. Mga damit na pangtaglamig. Nakita ko ang sarili kong nagtitiklop ng mga kamiseta at kasabay nito. Tahimik na nag-iimbak ng mga alaala. Ang tunog ng mga yabag niya na bumababa sa hagdanan. Ang amoy ng charcoal sa mga daliri niya. Ang mga kasang-isip na istorya tuwing hating gabi. Ang umaga ng pamamaalam ay dumating ng napakabilis. Halos walang laman ang kwarto niya. Ang mga hubad na dingding ay nag-iwan ng maputlang anino kung saan nakasabit dati ang mga guhit niya. Ang kalahating disyerto na bookshelf ay parang isang kalansay. Tumayo ako sa pinto. Tinitingnan ang espasyo na naging mundo niya. Hindi ako umiyak. Umiti ako dahil naunawaan ko na ang kawalang laman na ito ay hindi pagkawala, kundi pagbabago. Nang bumaba kami dala ang mga bag, niyakap ko siya ng matagal. Mas matagal kaysa sa inaasahan niya. Naramdaman ko ang mga balikat niya. Ngayon ay mga balikat na ng isang binata. Nanyayakap din ako. Mahal kita. Mama. Bulong niya. Mahal din kita. Ethan. Sagot ko. At pinanood ko siyang lumakad palayo na may backpack sa likod niya. At ang mga mata ay nakatingin sa horizon. Umuwi ako ng araw na iyon ng mag-isa. Ang katahimikan ay mas makapal kaysa kailanman. Ngunit sa dibdib ko, walang kalungkutan. May pagmamalaki. May pasasalamat. Dahil ito rin ang pagiging ina. Ang pagkapit ng buong lakas at pagkatapos ay ang pagpapakawala ng may pagmamahal. Inakala kong kumpleto na ang istorya. Na ang matitira ay ang paghihintay. Sa mga tawag niya at sa mga sulat na ipadadala niya mula sa kolehiyo. Ngunit hindi ko alam na may huling regalo pa pala akong naghihintay. Isang darating sa mga kamay ng babae. Na minsang nag-iwan sa kanya. At ilang taon pagkatapos, ay inangkin ang karapatan niya rito. Ang unang guhit na ipinadala sa akin ni Ethan mula sa Portland ay dumating isang linggo pagkatapos siyang manirahan sa dorm. Ito ay isang simpleng pencil sketch ng skyline na nakikita niya mula sa bintana niya. Ipinframe ko iyon at inilagay sa bedside table ko. Na para bang ang manipis na papel na iyon ay isang di nakikitang cord. Na nagpapanatili pa rin sa aming konektado. Sa paglipas ng panahon, naging ugali ang mga sulat. Minsan sa isang linggo, darating ang isang envelope na may bagong likha. Minsan ang profile ng isang classmate. Minsan ang tanawin mula sa isang coffee shop kung saan siya nag-aaral. Ngunit may isa na nagpahinto sa paghinga ko. Nang oras na iyon, binuksan ko ang envelope at nakita ang isang watercolor sa ilalim ng isang mayabong na puno. Dalawang babae ang iginuhit, ang isa ay may mapula-pulang buhok. Ang isa ay may pagod na ekspresyon ngunit isang mainit na ngiti. Sa ilalim, nang may matibay na sulat kamay. Isinulat niya, ako ay kabilang sa nanatili. Tinitigan ko iyon ng matagal. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ako umiyak agad. Mumiti muna ako dahil naunawaan ko na lampas sa mga pagdududa. Lampas sa mga paghusga at sa mga sugat. Natagpuan ng anak ko ang katotohanan niya. Ilang taon ang lumipas.
Nakatanggap ako ng isa pang tawag. Sa pagkakataong ito, hindi mula kay Ethan, kundi mula sa ospital. Malubha ang sakit ni Katrina. Isang sirang atay. Sabi nila, isang bunga ng isang buhay na nagsimula nang may masyadong malalim na mga sugat. Nasa tabi siya ni Ethan sa huling mga araw niya. Sinabi niya sa akin na hinawakan niya ang kamay niya. Na sinabi niya rito na ayos lang na magpahinga. Na siya ay nasa kapayapaan. At nang humina ang huling hininga niya, tinawag niya ako, sundo mo na ako. Mama. Sabi niya nang may sirang boses. Nagmaneho ako roon at dinala ko siya pabalik sa bahay ng tahimik. Minsan, hindi na kailangan ang mga salita kapag sinasabi na ng pagkawala ang lahat. Ilang linggo ang lumipas. Dumating si Ethan na may karton na nakabalot sa brown paper. Inilagay niya iyon sa lamesa ng kusina at sinabing, galing ito sa kanya. Gusto niyang kunin mo. Sa loob ay mga litrato ni Katrina noong bata pa siya. Mga hospital bracelet. At maging ang orihinal na note na iniwan niya sa akin 17 taon na ang nakalipas. Sa pinakailalim, maingat na iningatan. Nakita ko ang isang lumang hardcover notebook. Ito ang journal niya. Inabot ako ng ilang linggo para basahin iyon. Ang bawat pahina ay nakasulat sa masikip na sulat kamay na may mga bura. Na may mansa ng tinta. Nagsalita iyon tungkol sa adiksyon. Sa takot. Sa mga gabi sa kalye. Ngunit tungkol din sa mga pangarap na hindi niya kailanman natupad. Sa ilang sipi. Binanggit niya ang isang sanggol na hindi niya mapalaki. At sa isa sa mga ito, nakasulat ng malalaking titik. Tinawag niya ako Nai, ang hindi kilalang himala. Isinara ko ang notebook na may tahimik na luha. Naunawaan sa unang pagkakataon na kahit na ang mga landas namin ay nagtagpo dahil sa desperasyon. Malalim sa loob. Ninais din niya na may magmahal sa kanya tulad ng ginawa ko. Lumipas ang mga taon. Si Ethan ay naging isang profesional na illustrator. Lumabas ang trabaho niya sa mga aklat pambata, mga community mural, at mga workshop para sa mga bata sa foster care at group home. Tuwing katapusan ng linggo, naglalaan siya ng mga oras para magturo ng sining sa mga bata na tulad niya. Minsan ay nagdadala ng kawalan ng katiyakan kung saan sila nagmula. Pakiramdam ko. Ibinabalik ko ang bahagi ng natanggap ko. Sinabi niya sa akin. Pinanood ko siyang magtrabaho ng may mga kamay na may mansa ng pintura. At naunawaan ko na ginawa niyang mga kulay ang kasaysayan niya. Mga kulay na kayang magpagaling. Ngayon, kapag may nagtanong sa akin kung may anak ba ako, sumasagot ako ng may pagmamalaki. May isang anak ako. Siya ay isang artista. Nagtuturo. At nagmamahal ng malalim. Walang nagtatanong sa akin tungkol sa ihi. Tungkol sa apelyido. Tungkol sa mga kaso. At kahit tanungin nila, hindi ko na kailangang bigyang katwiran ang sarili ko. Dahil naunawaan ko na ang pagiging ina ay hindi sinusukat sa pinagsasaluhan na dugo, kundi sa patuloy na presensya. Sa mga gabing walang tulog dahil sa lagnat. Sa mga minadaling packed lunch. Sa mga payo na ibinigay mula sa upuan ng pasahero ng isang lumang kotse. Ang pagiging ina ay binuo sa hindi nakikita. Sa mga sakripisyo na walang pumapalakpak. Hindi ko kailangan ng pinagsasaluhan na apelyido para maging nanay niya. Kailangan ko lang manatili. At araw-araw. Kahit ngayon, patuloy ko siyang pinipili. Iyan ang pamana ko. Iyan ang tahanan namin. Nagustuhan mo ba ang istorya ko? At saang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa comments. Kung nagustuhan mo ang istorya, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks. Para patuloy akong makapaghatid ng mas maraming istorya tulad nito. Maraming salamat sa matamis mong suporta. Inaabangan ko ang mga comment mo tungkol sa istorya.